Sinuspinde ng Commission on Election COMELEC ang pagtanggap nila ng mga pirma para sa People's Initiative sa Charter Change. Ang mga kongresista naman malabo raw makadalo sa investigasyon ng Senado ngayong araw kaugnay sa umano'y bilihan ng pirma. May unang balita si Mav Gonzales. Ano koneksyon? Sa gitna ng isyu ng Chacha, nagsuot ng maroon na armband ang mga senador at empleyado ng Senado. Simbolo raw ito ng kanilang pagsuporta sa institusyon at paglaban sa People's Initiative, kung saan isinusulong na gawing joint voting ang Kamara at Senado para amyendahan ng konstitusyon. Dati nang sinabi ng mga senador na tutol sila sa joint voting dahil mababaliwala ang boto ng mga senador sa rami ng kongresista. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, na pag-usapan ng Chacha bago tumulak pa Vietnam si Pangulong Marcos. Hihilingin daw mismo ng Pangulo na itigil ang People's Initiative. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. We all know that there were congressmen involved in this, so I hope that they will listen to the President. Bukas ang Senado na makipagtulungan sa ibang grupo para labanan ng People's Initiative. Kung kinakailangan natin mag-network with other groups, other sectors, crossing party lines to inform the people, we are fighting for the protection of our democratic institutions. Tiniyak naman ng ilang party leader sa Kamara na walang basehan ang takot ng mga senador na mabubuwag sila kapag lumusot ang Chacha. Hindi raw pagpapalawig ng termino ang kanilang isinusulong. Dagdag ng mga kongresista, kung walang tiwala sa kanila ang mga senador, ganun din daw sila. It started also with the people's organizations like Pirma and Core Movement having no more trust in the Senate that they will act on what was approved in the House. And therefore, kami din, we have trust, of course, issues with them. The Speaker said that he has been in touch with the SP, Zubiri, to meet with them, their leadership and the leadership of the House, ready mag-host si Speaker for dinner. Kung isusulong daw ng Senado ang resolution of both Houses 6 na nagtutulak sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas, posibleng tumigil ang PI. Malabo namang makarating ang mga kongresista sa investigasyon ng Senado sa umano'y bilihan ng pirma. Meron din kaming mga iba ring mga ginagawa. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, sinabi ng mga congressman, we welcome, i-adapt po natin yung anong gusto nyo. Sa gitna nito, inanunsyo ng COMELEC na suspendido ang pagtanggap ng kanilang local offices ng pirma, gayon din ang anumang proseso tungkol sa PI. Nagkaisa raw ang mga commissioner, kailangang i-review at paghusayin ang COMELEC Resolution 10650 na inilabas noong 2020 at gumagabay sa pagsasagawa ng PI. Sa Masbate, may nagpa-receive daw ng pirma pero hindi na tinanggap ng COMELEC. Walang katiyakan kung gaano katagal ang pagre-review. Ano ang gagawin kapag kami patunayan talagang namili ng boto? Wala po doon sa rules. Kahit po kayo nagbasa ng rules, wala po yon. Hindi po ba magandang mailagay natin yon? Para kung sakasakaling pumunta, dumako tayo sa verification part. Kung sakaling magkakaroon later ng formal na petition, aba maliwanag na. Pangangalagaan muna ang mga pirmang natanggap na sa mga local office ng COMELEC. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ang mga nagsusulong ng pirma para sa People's Initiative. Ayon naman sa isang kongresista, hindi pwedeng basta i-delay ang anyay hakbang ng taong bayan sa pamamagitan ng hindi pagpapatupad ng probisyon ng konstitusyon. Basta pasok sa requirements, dapat payagan ng COMELEC ang People's Initiative. Welcome naman sa ilang senador ang hakbang ng COMELEC, pero patuloy pa rin daw ang pagbabantay para protektahan nila ang konstitusyon. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.